Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya. Naway mapuspos ng pagmamahal ng Panginoon ang bawat isa sa inyo sa araw na ito. Salamat sa Diyos dahil binuhay niya tayo ngayong araw at binigyan tayo ng bagong pagkakataon na maglingkod sa Kanya. Ang bawat sandaling ito ay isang regalo mula sa Kanya at hindi natin dapat sayangin ang oportunidad na ito na makasama niya sa pamamagitan ng panalangin. Ang umaga ay simbolo ng bagong simula, ng pag-asa at ng mga walang hanggang posibilidad na naghihintay sa atin. Sa bawat sikat ng araw, naririnig natin ang mababang tinig ng Diyos na nagsasabing, "Narito ako, handang makasama mo sa lahat ng inyong mga gawain ngayong araw." Lubos akong nagpapasalamat sa Panginoong Diyos na siyang nagbibigay ng buhay, ng lakas at ng walang sawang pag-ibig sa atin. Salamat po dahil sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na dumating kahapon, binuhay pa rin niya tayo ngayong araw. Salamat dahil hindi niya tayo pinabayaan sa dilim ng gabi at muling pinasikat ang araw para sa atin. Salamat sa mga mata na nakakakita, sa mga tenga na nakakarinig, sa mga kamay na gumagawa, sa mga paa na naglalakad, at sa puso na tumitibok. Salamat sa hangin na aming nilanghap, sa tubig na aming nainom, at sa pagkain na aming nakain. Salamat sa mga taong minamahal namin at sa mga taong nagmamahal sa amin. Salamat sa lahat ng mga biyayang hindi namin natatandaan o napapansin. Ang bawat paghinga namin ay patunay ng inyong kabutihan at walang sawang pag-aruga. Ang tema ng aming panalangin ngayong araw ay tungkol sa pagsisimula ng isang bagong buhay sa Panginoon. Marami sa atin ang nakadarama na parang paulit-ulit na lang ang mga araw natin, na parang walang nangyayaring pagbabago sa aming mga buhay. Ngunit gusto kong ipaalala sa inyong lahat na sa bawat umaga, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong magsimula muli. Hindi tayo nakakulong sa mga pagkakamali natin kahapon. Hindi rin tayo limitado ng mga takot natin para sa kinabukasan. Ngayong araw na ito ay isang malinis na papel na handang sulatan ng mga bagong karanasan, mga bagong tagumpay, at mga bagong pagmamahal. Ang bawat umaga ay isang paalala na ang Diyos ay Diyos ng mga bagong simula, ng mga bagong pag-asa, at ng mga walang hanggang posibilidad. Narito ang aming bersikulo para sa araw na ito mula sa 2 Corinto 5:17. Kaya kung sino man ay nasa kay Kristo ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay naglipas na. Narito lahat ay naging bago na. Ang bersikulo na ito ay nagpapaalala sa atin na hindi lamang simbolikong bagong simula ang nangyayari sa atin tuwing umaga, kundi tunay na pagbabago ng aming buong pagkatao kapag tayo ay nasa kay Kristo Jesus. Ang salitang bagong nilalang sa Griego ay kainiktisis, na nangangahulugang ganap na bagong paglikha. Hindi ito simpleng pag-aayos o pagbabago sa lumang bagay, kundi lubos na paglikha ng bagong buhay. Parang ginawa tayong muli ng Diyos, binigyan ng bagong puso, bagong isip at bagong layunin sa buhay. Ang mga dating bagay na nagdudulot ng pagkakawatak sa aming relasyon sa Diyos ay naglipas na. Ang mga kasalanan, ang mga takot, ang mga pag-aalinlangan at ang mga negatibong pag-iisip ay hindi na dapat magkaroon ng kapangyarihan sa aming mga buhay. Lahat ay naging bago na dahil tayo ay kay Kristo na. Kaya nga mga kapatid, kung nakakaramdam kayo ng pagod, ng walang direksyon o ng kawalan ng pag-asa, alalahanin ninyo ang katotohanan na ito. Sa bawat araw, lalo na sa bawat umaga, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong maging ang bagong tao na Kanyang nilikha tayo na maging. Hindi tayo dapat mahiya sa aming nakaraan. Hindi rin tayo dapat matakot sa aming kinabukasan dahil ang Diyos na may hawak sa aming mga buhay ay ang Diyos ng mga bagong simula. Samahan ninyo ako ngayong umaga sa pag-claim ng mga pangakong ito sa aming mga buhay. Makiisa sa aming panalangin at magbukas ng inyong mga puso para tanggapin ang lahat ng mga biyayang inihanda ng Panginoon para sa inyong mga buhay
ngayong araw na ito. Ang pagdiriwang ng bawat umaga ay hindi lamang tradisyon o gawi, kundi ito ay isang spiritual na practice na magpapalaki sa aming pananampalataya at magpapalalim sa aming relasyon sa Panginoon. Kaya ngayon, tayo ay magsama-sama sa harapan ng trono ng biyaya at ipahayag natin ang aming mga puso sa Kanya na walang takot at walang pagdududa. Hayaang lumikha ang Espiritu Santo ng mga salitang hindi natin kayang sabihin sa aming sariling lakas at hayaan nating Siya ang maging aming tagapamagitan sa harapan ng Ama. Makapangyarihang Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, lumapit kami sa iyo ngayong umaga na puno ng pasasalamat at pagdadakila. Ikaw ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas, ang aming lakas sa umaga at ang aming kapayapaan sa gabi. Walang katulad mo sa lahat ng mga Diyos-Diyosan ng mundo. Walang makakatumbas sa inyong kadakilaan at kabutihan. Ikaw ang lumikha sa amin, ikaw ang bumuo sa amin, at ikaw ang patuloy na gumagawa sa aming mga buhay araw-araw. Hindi namin kayang maunawaan ng lubusan ang lalim ng inyong pag-ibig, ang lawak ng inyong awa, at ang taas ng inyong mga plano para sa aming mga buhay. Ngunit alam naming sa kabila ng aming kakulangan at kahinaan, pinili pa rin ninyong magmahal sa amin ng walang hangganan. Lubos kaming nagpapasalamat sa iyo ngayong umaga dahil sa gift ng buhay na ibinigay mo sa amin. Salamat po dahil hindi mo kami pinabayaan sa dilim ng gabi at muling pinangiti ang umaga para sa amin. Ang bawat sikat ng araw ay nagpapatunay na ikaw ay Diyos na gumagawa ng mga himala, Diyos na nagbibigay ng pagkakataon, at Diyos na handang magpatawad at magbigay ng bagong simula. Salamat sa pagkain na aming kakain ngayong araw, sa tubig na aming iinumin, sa hangin na aming nilanghap. Salamat sa mga tao na makakasalamuhan namin ngayong araw, sa mga trabaho na gagawin namin at sa mga oportunidad na darating. Salamat sa kapayapaan na aming nadarama sa kabila ng mga gulo sa mundo, sa pag-asa na nasa aming mga puso sa kabila ng mga negatibong balita, at sa tiwala na mayroon kami sa iyo sa kabila ng mga hindi nakikitang bukas. Kinikilala namin ang inyong presensya sa lugar na ito ngayong umaga. Hindi kayo malayong Diyos na nakatira sa malayo at hindi namin maaabot. Kayo ay malapit na Ama na nakikinig sa bawat dasal, nakakakita ng bawat luha at nauunawaan ang bawat damdamin ng aming mga puso. Ang inyong espiritu ay nanahan sa amin at sa pamamagitan niya, nagiging malapit kayo sa amin kaysa sa aming sariling hininga. Salamat dahil maaari kaming makipag-usap sa inyo ng tulad ng isang anak na nakikipag-usap sa kanyang mapagmahal na Ama. Walang formalidad na kailangang sundin, walang mga ritual na dapat gampanan dahil sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ginawa ninyong simple at direkta ang aming pakikipag-ugnayan sa inyo. Kaya ngayong umaga, sa pagkilala ng inyong presensya, nag-aalok kami ng aming mga sarili bilang mga living sacrifice na kaaya-aya sa inyo. Ngayong umaga, nais naming pag-usapan ng tungkol sa pagiging bagong nilalang sa kay Kristo. Ang mundo ay puno ng mga mensaheng nagsasabing ang pagbabago ay mahirap, na ang mga tao ay hindi nagbabago, at na ang mga dating gawi ay mahirap iwasan. Ngunit ang salita ng Diyos ay nagtuturo ng ibang katotohanan. Sinasabi nito na sa kay Kristo tayo ay lubos na naging iba na. Hindi ito wishful thinking o positive thinking lamang, kundi ito ay spiritual na katotohanan na nangyari sa amin noong naging Kristiyano tayo. Ang dating tao na puno ng kasalanan, ng takot at ng pagkakawatak sa Diyos ay namatay na sa krus kasama ni Jesus. Ang tumayo mula sa libingan ay bagong tao na may bagong puso, bagong isip at bagong buhay na mula sa Diyos. Ang bersikulo naming sa 2 Corintios 17 ay hindi lamang pangako para sa hinaharap, kundi ito ay kasalukuyang katotohanan na dapat nating rangkuhin araw-araw.
Kada umaga na bumabangon tayo, dapat nating alalahanin na hindi na tayo ang lumang tao na puno ng mga limitasyon. Tayo ay bagong nilalang na may access sa lahat ng yaman ng Diyos, sa lahat ng kanyang pangako, at sa lahat ng kanyang kapangyarihan. Ang mga dating bagay na nagkontrol sa amin, ang galit, ang bitter, ang takot, ang pag-aalala, ang insecurity, ay wala na dapat na silang lugar sa aming bagong buhay. Lahat ay naging bago na dahil tayo ay kay Kristo na. Ngunit alam namin, Panginoon, na kahit bagong nilalang na kami, mayroon pa ring mga pagkakataong nakakalimutan namin ang katotohanan ito. May mga araw na umuugnay pa rin kami sa mga dating paraan ng pag-iisip, dating mga takot, at dating mga negatibong ugali. Kinikilala namin na hindi pagganap na perpekto ang aming pagkaunawa sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging bagong nilalang. Minsan ay bumabalik pa rin kami sa mga lumang pattern ng pag-iisip na akala ay hindi na kami sapat, hindi kami karapat-dapat o hindi kami magtatagumpay. May mga pagkakataong inaakalang aming mga kasalanan sa nakaraan ay mas malakas pa rin kaysa sa kapangyarihan ng inyong kapatawaran. May mga sandaling nagiging overwhelmed pa rin kami ng mga hamon ng buhay. At nakakalimutan namin na may mga bagong resources tayo na hindi namin natitikman. Kaya ngayong umaga, hinahangad namin ang inyong tulong upang mas maunawaan pa namin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging bagong nilalang. Tulungan niyo kaming maging mas aware sa mga pagkakataong bumabalik kami sa lumang paraan ng pag-iisip at bigyan ninyo kami ng lakas na pumili ng bagong paraan na ayon sa aming bagong identidad sa kay Kristo. Hinahangad namin na sa bawat desisyon na gagawin namin ngayong araw, mapapakita namin ang pagkakaiba ng isang taong na bago na ng inyong kapangyarihan. Panginoon, hinahanap namin ang inyong gabay upang matuto kaming mabuhay bilang mga bagong nilalang, hindi lamang sa mga malaking bagay, kundi pati na rin sa mga maliliit na aspeto ng aming araw-araw na buhay. Tulungan ninyong maging patient kami sa mga taong nakakairita sa amin dahil kilala namin na ang bagong nilalang ay may kapangyarihan na magpatawad at magmahal ng walang kondisyon. Tulungan ninyong maging generous kami sa mga nangangailangan dahil alam namin na ang bagong nilalang ay hindi nakatutok sa sarili kundi sa kapakanan ng iba. Tulungan ninyong maging optimistic kami sa kabila ng mga negatibong pangyayari sa paligid namin dahil alam namin na ang bagong nilalang ay may access sa inyong walang hanggang pag-asa. Hinahangad din namin, Panginoon, na matuto kaming mag-walk in power na kaakibat ng pagiging bagong nilalang. Hindi namin kailangang mabuhay bilang mga victims ng circumstances dahil ang bagong nilalang ay may access sa inyong divine nature. Hindi namin kailangang matakot sa mga hamon ng buhay dahil ang inyong kapangyarihan na tumayo sa mga patay ay siyang kapangyarihang gumagana sa amin. Tulungan ninyong hindi kami ma-intimidate ng mga problema, kundi sa halip, tingnan namin ang mga ito bilang mga oportunidad na maipakita ang pagkakaiba ng mga taong may Diyos. Nais din namin, Panginoon, na hilingin sa inyo na palakihin ang aming pananampalataya sa mga pangako na nakatala sa inyong salita. Ang Filipos 4:19 ay nagsasabing, "Ang aking Diyos naman ay magsisiksik sa lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang yaman sa kaluwalhatian sa kay Hesukristo." Tulungan ninyong maniwala kami sa pangakong ito, hindi dahil sa aming karanasan, kundi dahil sa inyong katapatan. Ang Isaiah 41:10 ay nagsasabing, "Huwag kang matakot sapagkat kasama mo ako. Huwag kang mabagabag sapagkat ako ang inyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, aalalayan kita ng aking makatarungang kanan." Hinahanap namin ang lakas na maging hindi takot sa mga hindi pa namin nakikitang hamon dahil may kasama kami na hindi kailanman magtataksil. Ang Jeremiah 29:11 ay nagsasabing,
sapagkat ako ay nakakaalam ng mga kinilos ko tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga kinilos na ikabubuti ninyo at hindi ikasasama upang kayo ay bigyan ko ng inaasahang wakas. Tulungan ninyong magtiwala kami na ang lahat ng mga nangyayari sa aming mga buhay ay dumadaan sa inyong mga daliri at nawala ni isang pangyayari na hindi ninyo ginagamit para sa aming kapakanan. Ang Roma chapter 8:28 ay nangungusap na alam namin na sa mga umiibig sa Diyos ay magkakatulong ang lahat ng mga bagay sa ikabubuti, sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Hinahanap namin ang wisdom na makita ang inyong kamay kahit na sa mga sitwasyong hindi namin nauunawaan. Kaya ngayong araw na ito, nagdedesisyon kaming mamuhay bilang mga tunay na bagong nilalang. Hindi na kami magiging mga alipin ng aming nakaraan. Hindi na rin kami matutulak ng mga takot para sa kinabukasan. Pipiliin namin araw-araw na maging ang mga taong nilikha ninyo kaming maging. Mga taong puno ng pag-ibig, ng pag-asa, ng kapayapaan at ng lakas na mula sa inyo. Pipiliin namin na mag-walk in inyong authority, na mag-speak ng inyong mga salita at na mag-demonstrate ng inyong karakter sa lahat ng aming mga pakikipag-ugnayan. Ito ang aming commitment sa inyo ngayong araw at hinahangad namin ang inyong grace upang matupad namin ito. Ngayon naman, Panginoon, papasok na kami sa malaking bahagi ng aming panalangin na ito, ang intercessory prayer para sa lahat ng mga aspeto ng aming mga buhay at ng mga buhay ng mga taong mahalaga sa amin. Alam namin na hindi ninyo nilikha na maging self-centered ang aming mga buhay, kundi nilikha ninyo kami upang maging mga channel ng inyong pag-ibig at panalangin para sa iba. Sa pamamagitan ng intercessory prayer, nagiging partners ninyo kami sa paggawa ng mga himala sa mga buhay ng mga tao na nagmamahal namin. Magsisimula kami sa pamilya namin, mga minamahal na Diyos. Alam ninyo ang bawat miyembro ng aming mga pamilya, ang mga magulang, asawa, mga anak, mga kapatid, at lahat ng mga kamag-anak. Nakikita ninyo ang mga pangangailangan nila na hindi pa namin napapansin. Naririnig ninyo ang mga dasal ng kanilang mga puso na hindi pa nila nasasabi. At nauunawaan ninyo ang mga pagdadalamhati na tinatago pa nila. Kaya ngayong umaga, inililift namin sa inyo ang bawat miyembro ng aming mga pamilya at hinahangad namin ang inyong intervention sa kanilang mga buhay. Para sa mga magulang namin, salamat sa lahat ng sakripisyong ginawa nila upang magkaroon kami ng magandang kinabukasan. Marami sa kanila ay nagsasaka na ng edad at may mga health concerns na nagsisimula na. Hinahangad namin, Panginoon, na pahabain pa ninyo ang kanilang buhay at bigyan sila ng malasakit na kalusugan. Protektahan ninyo sila sa mga sakit na dulot ng edad at bigyan ninyo kami ng wisdom kung paano namin sila maalagaan ng mas mabuti. Para sa mga magulang na may mga emotional at spiritual na pangangailangan, hinahangad namin na makakita sila ng peace na nagmumula sa inyo. Maraming mga magulang ay nag-aalala pa rin para sa kanilang mga anak kahit na matanda na ang mga ito. Tulungan ninyo silang matutong mag-surrender ng kanilang mga pag-aalala sa inyo at magtiwala na kayo ay nag-aasikaso sa kanilang mga anak. Para sa mga asawa namin, salamat sa partnership na ibinigay ninyo sa amin sa buhay. Hinahangad namin na mas mapalalim pa ang aming relasyon at mas maging centered sa inyo ang aming marriage. Kung may mga areas sa aming marriage na kailangan ng healing, gawin ninyo po ang miracle ng restorasyon. Kung may mga pagkakaaway na hindi pa naayos, ibigay ninyo sa amin ang humility na humingi ng patawad at ang grace na magpatawad. Tulungan ninyong maging mas supportive kami sa mga pangarap ng isa't isa at mas maging united kami sa lahat ng mga desisyon na dapat naming gawin. Para sa mga single na nakikinig, hinahangad namin na ihanda ninyo ang kanilang mga puso para sa tamang partner na inyo ring ihahanda para sa kanila. Para sa mga anak namin, nakikita namin kung gaano kadami ang mga challenges na kinakaharap nila sa generation na ito.
Ang mundo ay puno ng mga temptasyon, mga negatibong impluensya at mga pressure na hindi namin naranasan nung kami ay sa kanilang edad. Hinahangad namin na protektahan ninyo ang kanilang mga isip at puso mula sa lahat ng mga bagay na maaaring makasira sa kanilang future. Tulungan ninyong maging wise sila sa pagpipili ng mga kaibigan, sa pag-access ng social media, at sa lahat ng mga desisyon na gagawin nila. Bigyan ninyo sila ng hunger para sa inyong salita at sa prayer upang sa murang edad pa ay matuto na silang kumuha ng guidance mula sa inyo. Para sa mga kapatid namin, hinahangad namin na magkaroon ng mas magandang relasyon sa isa't isa. Kung may mga away o misunderstanding na nangyari sa nakaraan, gawin ninyo ang miracle ng reconciliation. Tulungan ninyong maging source ng encouragement ang bawat isa para sa isa't isa at hindi source ng competition o comparison. Para sa mga kapatid na may mga financial struggles, hinahangad namin ang inyong breakthrough sa kanilang mga buhay. Para sa mga kapatid na may mga health problems, hinahangad namin ang inyong healing touch sa kanila. Pagdating sa kalusugan, Panginoon, alam namin na kayo ang ultimate healer. Sa Exodo 15:26, sinabi ninyo na kayo ay Yahweh Rapha, ang Panginoong nagpapagaling. Hindi ninyo kailangang gumamit ng mga sophisticated na medical equipment o mga expensive na gamot upang pagalingin ang sinuman. Ang inyong salita lamang ay sapat na upang buuin ang mga sirang parte ng aming katawan. Kaya ngayong umaga, hinahangad namin ang inyong healing power sa lahat ng may sakit sa aming mga pamilya at sa aming community. Para sa mga may cancer, hinahangad namin na ipakita ninyo ang inyong power na mas malakas kaysa sa anumang sakit. Kumandin niyo ang mga abnormal cells na mamatay at ang mga normal cells na mabuhay at lumago ng maayos. Para sa mga may diabetes, hypertension at iba pang chronic diseases, hinahangad namin na inormalize ninyo ang kanilang mga body functions. Para sa mga may mga mental health issues tulad ng depression, anxiety at PTSD, hinahangad namin ang inyong peace na lampas sa unawa na mag-dominate sa kanilang mga isip at puso. Hindi lang physical healing ang hinahangad namin, kundi emotional at spiritual healing din. Maraming mga tao ang may mga sugat sa puso na dulot ng mga masasakit na karanasan sa nakaraan. May mga nakakaranas ng rejection, abuse, betrayal at iba pang painful experiences na humuhubog sa kanilang negative na pananaw sa buhay. Hinahangad namin, Panginoon, na gawin ninyo ang miracle ng inner healing sa kanilang mga buhay. Palitan ninyo ang mga bitter memories ng sweet memories sa inyo, ang mga negative thoughts ng positive declarations mula sa inyong salita, at ang mga fear ng faith sa inyong goodness. Pagdating naman sa mga aspeto ng spiritual warfare at deliverance, kinikilala namin na tayo ay hindi nakikipag-away laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga spiritual forces ng kasamaan sa heavenly places. Maraming mga tao ay bound ng mga demonic influences na pumipigil sa kanila na mag-experience ng freedom na inihanda ninyo para sa kanila. Kaya, sa pangalan ni Jesus, binabasa namin ang lahat ng mga powers ng kadiliman na gumagana laban sa aming mga pamilya. Binabasa namin ang generational curses, ang mga strongholds sa isip, at ang lahat ng mga demonic attachments na pumipigil sa amin na maging ang mga tao na nilikha ninyo kaming maging. Nagde-declare kami na ang dugo ni Jesus ay gumagawa sa amin ng proteksyon na walang makakatagos. Nagde-declare kami na ang pangalan ni Jesus ay may authority na walang demonic power ang makakalaban. Nagde-declare kami na sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nasa amin, mas malaki ang power na nasa amin kaysa sa power na nasa mundo. Kaya ang lahat ng mga fear, worry, depression, addiction at iba pang negative strongholds ay walang lugar sa aming mga buhay dahil tayo ay mga anak ng hari ng mga hari. Para sa mga specific na sitwasyon na kinakaharap ng mga miyembro ng aming pamilya, hinahangad namin ang inyong wisdom at intervention.
Para sa mga nag-aaral, bigyan ninyo sila ng memory na matibay, concentration na focused, at motivation na hindi natitinag upang makamit nila ang mga academic goals na itinakda ninyo para sa kanila. Para sa mga naghahanap ng trabaho, magbukas ninyo ng mga pintuan ng oportunidad na perpekto para sa kanilang skills at talents. Hinahangad namin na hindi lamang makakuha sila ng trabaho, kundi makakuha sila ng trabaho na magbibigay sa kanila ng fulfillment at magagamit ninyo para sa inyong glory. Para sa mga may mga business, hinahangad namin ang inyong blessing sa kanilang mga enterprises. Tulungan ninyong maging profitable ang kanilang mga negosyo hindi lamang para sa kanilang personal na kapakanan, kundi upang magkaroon din sila ng resources na magagamit nila para tumulong sa iba. Para sa mga may mga legal cases, hinahangad namin na magkaroon ng fair at just na resolution na ayon sa inyong will. Para sa mga may mga relationship problems, hinahangad namin ang miracle ng restoration o ang wisdom na makilala kung kailan dapat mag-let go. Ngayong dadaan na tayo sa panalangin para sa aming bansa at sa mga may autoridad dito, hinahangad namin na ipakita ninyo ang inyong sovereignty sa lahat ng mga political at social issues na kinakaharap ng Pilipinas. Ang Brand Timoteo Du Juan Dudoy ay nagtuturo na magsipanalangin tayo para sa lahat ng mga tao, lalo na sa mga hari at sa lahat ng may katungkulan upang makapagdaan tayo ng tahimik at payapang buhay sa buong kabanalan at kaginhawahan. Kaya ngayong umaga, isinusulong namin sa inyo ang aming mga leaders mula sa presidente hanggang sa pinakamababang local official. Hinahangad namin na bigyan ninyo ng wisdom ang aming mga leaders upang makagawa sila ng mga desisyon na makapagbibigay ng magandang future sa lahat ng Pilipino. Protektahan ninyo sila sa mga temptation ng corruption at bigyan ninyo sila ng integrity na magtrabaho para sa kapakanan ng bayan at hindi para sa personal na interes. Para sa mga judges at sa lahat ng nasa justice system, hinahangad namin na magkaroon ng fair at impartial na justice para sa lahat, hindi lamang para sa mga mayaman at may influence. Hinahangad din namin ang peace at unity sa aming bansa. Sa kabila ng mga political divisions at social conflicts, hinahangad namin na magkaroon ng healing sa aming nation. Tulungan ninyong magtulungan ng mga Pilipino sa halip na mag-away at magtrabaho para sa common good sa halip na mag-compete para sa limited resources. Para sa mga areas na may armed conflicts, hinahangad namin ang sustainable peace na hindi lamang absence of war, kundi presence ng justice at development. Para sa aming mga kapulisan at military, hinahangad namin ang inyong protection sa kanilang mga dangerous na assignments. Bigyan ninyo sila ng wisdom upang malaman kung kailan dapat gumamit ng force at kung kailan dapat maging diplomatic. Tulungan ninyong maging protectors ng innocent at hindi oppressors ng mga walang kalaban-laban. Para sa aming mga teachers, doctors, nurses at lahat ng mga public servants, hinahangad namin na bigyan ninyo sila ng lakas at motivation na maglingkod sa bayan sa kabila ng mga challenges na kanilang kinakaharap. Pagdating sa aming church at sa Christian community, hinahangad namin ang spiritual revival na magbubunga sa genuine transformation ng mga buhay. Maraming churches ang nagiging institutions na lang na focused sa programs at activities, pero nawala na ang power ng gospel. Hinahangad namin na ibalik ninyo ang fire ng Espiritu Santo sa mga churches upang maging effective silang instruments ninyo para sa salvation ng mga lost souls at para sa discipleship ng mga believers. Para sa mga pastors at church leaders, hinahangad namin na bigyan ninyo sila ng prophetic insight upang malaman nila kung ano ang inyong will para sa kanilang mga congregations. Protektahan ninyo sila sa mga temptation na kaakibat ng leadership at bigyan ninyo sila ng humility na maglingkod sa halip na maserve. Para sa mga members ng church, hinahangad namin na hindi lamang maging Sunday Christians,
kundi maging everyday witnesses ng inyong love at power. Para sa mga hindi pa converted, hinahangad namin na makaranas sila ng divine encounter na magiging dahilan ng kanilang personal relationship sa inyo. Gamitin ninyo ang mga Christians sa kanilang mga buhay upang maging living testimonies ng inyong transforming power. Buksan ninyo ang kanilang mga spiritual eyes upang makita nila ang katotohanan ng gospel at ang pangangailangan nila ng Savior. Para sa mga community ninyo dito sa YouTube at sa lahat ng social media platforms, hinahangad namin na gamitin ninyo ang technology na ito upang mas maraming tao ang makarinig ng inyong message ng salvation. Protektahan ninyo ang mga content creators na nagsishare ng inyong word sa mga attacks ng enemy at bigyan ninyo sila ng creativity at anointing upang mas maging engaging ang kanilang mga content na hindi nawawala ang spiritual truth. Ngayon naman, Panginoon, hinahangad namin na pag-usapan ng mga practical na aspeto ng aming mga buhay. Ang provision at ang work na kailangan namin upang masustain ang aming mga pamilya at matupad ang mga layunin na itinakda ninyo para sa amin. Alam namin na kayo ay Jehovah Jireh, ang Diyos na nagpo-provide. Sa Genesis 22:14, nang makita ni Abraham ang tupa na inihanda ninyo para sa sacrifice sa halip na si Isaac, tinawag niya ang lugar na Yahweh Jireh na nangangahulugang ang Panginoon ay magpo-provide. Naniniwala kami na katulad ng ginawa ninyo kay Abraham, maghahanda rin ninyo ng lahat ng kailangan namin sa tamang panahon. Hindi ninyo kailangang maghintay na maubos namin lahat ng resources namin bago kayo kumilos. Ang inyong provision ay madalas na dumarating even before pa namin ma-realize na kailangan na namin ito. Kaya ngayong umaga, hinahangad namin na i-align ang aming mga puso sa inyong heart tungkol sa money, sa possessions, at sa material resources. Tulungan ninyong hindi maging materialistic, pero tulungan din ninyong hindi maging irresponsible sa pamamahala ng mga biyayang ibinibigay ninyo sa amin. Ang Malakias 3:10 ay nagtuturo na kung mag-tithe kami ng 10% ng aming income, bubukasin ninyo ang mga bintana ng langit at ibibigay ang blessing na hindi namin matitipnan. Tulungan ninyong maging faithful sa tithing, hindi dahil sa fear na hindi ninyo kami bigyan ng blessings, kundi dahil sa love at gratitude sa lahat ng ginagawa ninyo para sa amin. Para sa mga may business o entrepreneurial ventures, hinahangad namin na bigyan ninyo ng innovative ideas na magbubunga sa profitable at sustainable enterprises. Tulungan ninyong maging ethical sa lahat ng business dealings at gamitin ang business na ito as platforms para makapag-share din ng gospel sa mga clients at business partners. Para sa mga employed, hinahangad namin na bigyan ninyo ng promotion at salary increases na ayon sa kanilang hard work at dedication. Para sa mga nag-i-invest, hinahangad namin na bigyan ninyo ng wisdom na malaman kung saang investment vehicles ang mag-generate ng good returns. Protektahan ninyo sila sa mga scams at fraudulent schemes na nagiging prevalent sa panahong ito. Para sa mga may loans o debts, hinahangad namin na bigyan ninyo ng supernatural ways na mabayad ang mga ito ng mas maaga kaysa sa expected timeline. Hinahangad din namin, Panginoon, na turuan ninyong maging wise sa financial management. Maraming Kristiyano ay good sa pag-earn ng money pero poor sa pag-manage nito. Tulungan ninyong matutong mag-budget, mag-save para sa future, at mag-invest sa mga bagay na may long-term value. Ang Proverbs 21:5 ay nagsasabing, ang mga balak ng masipag ay udyong kumikita, ngunit ang lahat ng nagmamadali ay udyong nangangailangan. Tulungan ninyong hindi maging impulsive sa pagbili, lalo na sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Sa panahong ito ng social media at advertising, maraming temptation na bumili ng mga bagay dahil lang nakita namin na may sale o dahil in-influence tayo ng mga ads. Bigyan ninyo kami ng discernment na malaman kung ano ang genuine needs at ano ang wants lang na pwedeng i-delay,
Para sa mga may mga anak na nag-aaral, hinahangad namin na magkaroon ng provision para sa education expenses. Ang edukasyon ay investment sa future, kaya hinahangad namin na magkaroon ng resources para sa tuition fees, school supplies at lahat ng educational needs ng mga bata. Para sa mga single parents na double ang burden sa financial provision, hinahangad namin ang inyong supernatural supply na sasapat sa lahat ng kanilang needs. Para sa mga senior citizens na limited na ang income, hinahangad namin na patuloy ninyong i-provide ang kanilang medical expenses at daily needs. Tulungan din ninyong maging source of blessing ang kanilang mga anak at apo sa kanila at hindi burden na pinoproblema pa nila kung paano nila masusustain ang mga magulang nila. Ngayong dadaan na tayo sa prophetic declarations para sa araw na ito, nais namin na i-align ang aming mga salita sa mga salita ninyo na nakatala sa inyong word. Ang Isaiah 55:11 ay nagsasabing, "Gayon din ang aking salita na lumalabas sa aking bibig. Hindi ito babalik sa akin na walang kabuluhan, kundi tutuparin nito ang aking ninais at magtatagumpay sa bagay na ipinadala ko rito." Kaya ang bawat deklarasyon na gagawin namin ngayong umaga ay hindi lamang mga positive affirmations, kundi mga spiritual truths na based sa inyong mga pangako. Nagde-declare kami na ang araw na ito ay isang blessed day na puno ng mga oportunidad na inihanda ninyo para sa amin. Nagde-declare kami na lahat ng mga tao na makakasalamuhan namin ngayong araw ay maging blessed dahil sa interaction namin sa kanila. Ang Deuteronomio 28:8-6 ay nagsasabing, "Magiging banal ka sa inyong pagdating at magiging banal ka sa inyong paglabas." Kaya sa pangalan ni Jesus, nagde-declare kami na blessed ang aming paglabas sa bahay ngayong umaga at blessed din ang aming pagbabalik sa gabi. Nagde-declare kami na ang mga mata namin ngayong araw ay makakakita ng mga magagandang bagay na ginagawa ninyo sa paligid namin. Ang mga tenga namin ay makakarinig ng mga encouraging words mula sa mga tao at mula sa inyo. Ang mga kamay namin ay makakapag-accomplish ng mga productive tasks na magko-contribute sa advancement ng kingdom ninyo sa earth. Ang mga paa namin ay maglalakad sa mga paths na ninyo nang itinakda para sa amin. Sa trabaho, nagde-declare kami ng excellence, creativity at breakthrough solutions sa mga challenges na kinakaharap namin. Ang Daniel 1:17 ay nagsasabing, "Sa lahat ng mga batang ito ay binigyan ng Diyos ng kaalaman at kahusayan sa lahat ng panitikan at karunungan." Si Daniel ay may kalinawan sa lahat ng pangitain at panaginip. Katulad ni Daniel, hinahangad namin na bigyan din ninyo kami ng supernatural wisdom at skills na magsiset sa amin as outstanding sa aming respective fields. Nagde-declare kami na ang relationships namin ngayong araw ay maging harmonious at productive. Ang mga usapan namin ay maging constructive, ang mga meetings namin ay maging successful, at ang mga negotiations namin ay maging favorable. Ang Proverbs 16:7 ay nagsasabing, "Kapag nakalugod sa Panginoon ang mga lakad ng tao, ginagawa niya pang kakampi niya ang kaniyang mga kaaway." Kaya nagde-declare kami na kahit may mga tao na hindi kami agree, ay maging respectful pa rin ang interaction namin sa kanila. Nagde-declare kami ng divine protection sa lahat ng mga biyahe na gagawin namin ngayong araw. Ang awit 121:8 ay nagsasabing, "Bantayan ng Panginoon ang inyong paglabas at pagdating mula ngayon hanggang sa walang hanggan." Na walang aksidente, walang delays na hindi necessary, at walang negative encounters na makakaapekto sa aming peace of mind. Para sa health namin ngayong araw, nagde-declare kami ng strength, energy at vitality na mula sa inyo. Ang Isaiah 40:31 ay nagsasabing, "Ngunit ang nagsisihintay sa Panginoon ay magkakaroon ng bagong lakas. Mapaplumahan silang tulad ng mga agila, tatakbo sila at hindi mapapagod, lalakad sila at hindi manganghina."
Nagde-declare kami na hindi kami mapapagod sa mga tasks na kailangan naming gawin at hindi kami manganghina sa mga challenges na darating. Nagde-declare kami ng financial breakthrough at unexpected blessings na darating sa aming mga buhay ngayong araw. Ang Efesos 3:20 ay nagsasabing may kakayahan kayong gumawa ng higit na lalong marami sa lahat ng aming hinihingi o inisip ayon sa kapangyarihang gumagana sa amin. Nagde-declare kami na may mga sorpresang blessings na darating na hindi pa namin naisip na possible. Para sa spiritual growth namin ngayong araw, nagde-declare kami ng deeper revelation sa inyong word, clearer communication sa prayer, at stronger faith sa lahat ng mga pangako ninyo. Ang 2 Pedro 3:18 ay nagtuturo na lumago sa biyaya at sa kaalaman sa aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Nagde-declare kami na hindi stagnant ang aming spiritual life, kundi patuloy kaming lumalaki at naging mas mature sa faith. Nagde-declare din kami na ang mga gifts at talents na ibinigay ninyo sa amin ay maging mas developed ngayong araw. Kung writer kami, magkaroon ng mga brilliant ideas na makakasulat. Kung teacher kami, magkaroon ng effective ways na ma-communicate ang knowledge sa mga estudyante. Kung entrepreneur kami, magkaroon ng innovative strategies na magtatatag sa business. Kung leader kami, magkaroon ng wisdom na makakagawa ng decisions na beneficial sa lahat. Para sa mga single, nagde-declare kami na kung may divine appointment na mangyayari ngayong araw na related sa future spouse, maging open ang mga puso nila sa leading ng Espiritu Santo. Para sa mga married, nagde-declare kami na mas lalalalim pa ang love at understanding nila sa isa't isa. Para sa mga may mga anak, nagde-declare kami na magkaroon ng meaningful bonding moments na magiging sweet memories in the future. Nagde-declare kami na ang lahat ng mga social media posts na i-share namin ngayong araw ay maging source ng encouragement sa mga nakakabasa. Ang mga conversations namin online at offline ay maging opportunities para ma-share ang testimony ninyo sa aming mga buhay. Nagde-declare kami na hindi kami maging negative influences sa social media, kundi maging instruments ninyo para sa spread ng positivity at hope. Tungkol sa identity namin bilang mga anak ng Diyos, nagde-declare kami na hindi na kami mabubuhay bilang mga orphans na naghahanap ng acceptance. Ang 1 Juan 3:10 ay nagsasabing, tingnan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ibinigay sa atin ng Ama na tayo ay matawag na mga anak ng Diyos at mga anak nga naman niya tayo. Nagde-declare kami na royalty ang identity namin dahil ang Ama namin ay hari ng mga hari. Nagde-declare kami na confident kami sa worth namin, hindi dahil sa mga achievements namin, kundi dahil sa value na binigay ninyo sa amin nang ipagkatiwala ninyo sa amin si Jesus. Nagde-declare kami na hindi kami mai-intimidate ng mga taong may mas mataas na posisyon o mas maraming possession dahil ang measurement ng success sa kingdom ninyo ay iba sa measurement ng mundo. Nagde-declare kami na hindi kami matatakot sa mga criticism o negative comments ng iba dahil ang opinyon na importante sa amin ay ang opinyon ninyo tungkol sa amin. Ang Galatia 1:10 ay nagsasabing, sa ngayon ay hinahikayat ko ba ang mga tao o ang Diyos? O hinahangad ko bang kalugdan ang mga tao sapagkat kung kalugod ko pa ang mga tao, hindi ako alipin ni Kristo? Nagde-declare kami na mas importante sa amin na ma-please kayo kaysa sa mga tao. Para sa mga victory na mangyayari sa aming mga buhay ngayong araw, nagde-declare kami na lahat ng mga problema na kinakaharap namin ay may solutions na inihanda na ninyo. Ang 1 Corinto 10:13 ay nagsasabing, walang tukso na dumating sa inyo kundi ang kaya ng tao. At tapat ang Diyos na hindi magtitulot na kayo ay masubok ng higit sa inyong kaya, kundi kasama ng tukso ay gagawa rin ng daan na makakatakas upang kayo ay makapagtiis. O nagde-declare kami na may exit strategy sa bawat difficult situation na pupuntahan namin. Ngayong pagtatapos na ng aming malaking prophetic declaration section,
balikan namin at isummarize ang mga key declarations na ginawa namin. Nagde-declare kami na blessed ang araw na ito, na protected kami sa lahat ng danger, na successful ang lahat ng endeavors namin, na harmonious ang relationships namin, na healthy ang katawan namin, na prosperous ang finances namin, na growing ang spiritual life namin, na developed ang gifts at talents namin, at na confident kami sa identity namin bilang mga anak ng Diyos. Lahat ng mga declarations na ito ay hindi lamang wishful thinking, kundi faith-filled confessions based sa mga pangako ninyo na nakatala sa salita ninyo. Sa pagta-transition namin ngayon sa final section ng aming prayer, hinahangad namin na gawing complete ang aming morning offering sa inyo sa pamamagitan ng total consecration ng araw na ito. Ang pagko-consecrate ay hindi lamang nangangahulugang i-dedicate ang araw sa inyo, kundi nangangahulugang i-set apart para sa inyong holy purposes lahat ng mga activities, relationships at opportunities na magiging bahagi ng araw namin ngayon. Lubos kaming nagpapasalamat, mahal naming Panginoon, sa lahat ng mga blessing na naranasan na namin mula noong naging Kristiyano kami hanggang sa ngayon. Salamat sa salvation na libre ninyong ibinigay sa amin kahit hindi namin deserve. Salamat sa mga answered prayers na hindi namin makount. Salamat sa mga protection na hindi namin napapansin. Salamat sa mga provision na dumadating sa tamang panahon. Salamat sa mga relationships na source ng joy at support sa aming mga buhay. Salamat sa mga opportunities na naging stepping stones sa mas magandang future. Salamat sa mga lessons na natutuhan namin sa pamamagitan ng mga trials. Salamat sa hope na nasa aming mga puso kahit sa darkest seasons ng aming buhay. Salamat din sa mga simpleng blessings na madalas naming nang taken for granted. Sa mata na nakakakita ng beauty ng creation ninyo, sa tenga na nakakarinig ng musika at ng mga voices ng mga minamahal namin, sa bibig na nakakapag-speak ng mga words ng encouragement sa iba, sa mga kamay na nakakapag-hug, sa mga nangangailangan ng comfort, sa mga paa na nakakapunta sa mga places na may opportunity para maglingkod. Salamat sa isip na nakakaisip ng mga creative solutions, sa mga problema, sa puso na nakaka-feel ng emosyon at empathy para sa iba, sa soul na nakaka-communicate sa inyo sa pamamagitan ng prayer at worship. Salamat sa lahat ng mga taong ginagamit ninyong maging blessings sa aming mga buhay, sa mga family members na patuloy na nag-aalaga at nagmamahal sa amin, sa mga friends na handang makikinig kapag may problema kami, sa mga workmates na nagiging source ng encouragement sa difficult days, sa mga churchmates na kasamang lumalaki sa faith, sa mga mentors na nag-share ng kanilang wisdom at experience, sa mga strangers pa na ginagamit ninyo upang maging instruments ng inyong kindness sa mga unexpected moments. Ngayong araw na ito, inilalaan namin sa inyo ang mga oras na gugugulin namin sa trabaho. Gawin ninyong meaningful ang bawat task na gagawin namin, hindi lamang para sa professional advancement namin, kundi para sa contribution namin sa greater good. Kung may mga projects na dapat naming makumpleto ngayong araw, bigyan ninyo kami ng focus at creativity na mag-produce ng high-quality output. Kung may mga meetings na dadaluhan namin, gawin ninyong productive at harmonious ang mga discussions. Kung may mga decisions na dapat naming gawan ngayong araw, bigyan ninyo kami ng wisdom na pipiliin ang mga options na aligned sa will ninyo at beneficial sa lahat ng involved. Inilalaan din namin sa inyo ang mga oras na makakasama namin ang aming mga family members ngayong araw. Kung kakain kami ng sama-sama, gawin ninyong masarap ang pagkain at sweet ang fellowship. Kung may mga household chores na dapat gawin, tulungan ninyong gawing teamwork ang lahat at hindi source ng conflict. Kung may mga family activities na naplano, gawin ninyong memorable at bonding ang experience. Kung may mga family issues na dapat ayusin, bigyan ninyo kami ng patience, humility at love na kailangan upang ma-resolve ang mga concerns. Para sa mga oras na mag-isa namin ngayong araw,
hinahangad namin na gamitin ninyo ang mga quiet moments na iyon upang mag-communicate sa amin sa pamamagitan ng inyong espiritu. Kung magbabasa kami ng salita ninyo, buksan ninyo ang aming spiritual eyes para makakita ng mga fresh revelation na applicable sa current season ng aming buhay. Kung magpe-prayer kami, gawing intimate at personal ang aming conversation sa inyo. Kung magiging creative kami sa pamamagitan ng music, art, writing, o anumang form of expression, gawin ninyong worship ang output namin. Hinahangad din namin na i-consecrate sa inyo ang mga unexpected events na mangyayari ngayong araw. Alam namin na hindi lahat ng mga mangyayari sa araw na ito ay kasama sa plano namin. May mga impromptu calls na dadating, may mga unexpected visitors na darating, may mga opportunities na biglang lalabas, o may mga challenges na biglang sumulpot. Sa lahat ng mga sitwasyong hindi namin na-anticipate, hinahangad namin na maging ready kami na tumugon sa paraan na magiging glorifying sa inyo. Kung may mga temptations na haharap sa amin ngayong araw, hinahangad namin na bigyan ninyo kami ng strength na tumanggi sa mga bagay na alam naming hindi inyo gusto para sa amin. Kung may mga oportunidad na mag-share ng gospel o maging witness ng faith namin, hinahangad namin na maging bold at articulate sa pagsishare ng testimony ninyo sa aming mga buhay. Kung may mga situations na magtetest sa patience, humility, o love namin, hinahangad namin na mag-respond kami sa paraan na magre-reflect ng character ninyo. Ang commitment namin ngayong araw, Panginoon, ay hindi lamang gawing successful ang lahat ng plans namin, kundi gawin ang lahat ng bagay na mag-contribute sa advancement ng kingdom ninyo sa earth at sa growth ng relationship namin sa inyo. Hindi namin gustong maging self-centered ang prayers namin, kaya hinahangad namin na gamitin ninyo kami bilang answer sa prayers ng iba. Kung may mga tao sa paligid namin na nangangailangan ng encouragement, gawin ninyong source of hope ang mga salita at actions namin. Kung may mga taong naghuhunos ng practical help, gawin ninyong generous at available ang mga resources na meron kami. Hinahangad din namin na patuloy kaming magkaroon ng consciousness sa presence ninyo sa lahat ng ginagawa namin ngayong araw. Sa kabila ng busyness ng schedule at ang dami ng distractions na pwedeng mag-pull ng attention namin away from inyo, hinahangad namin na ma-maintain namin ang awareness na kayo ay kasama namin sa bawat lugar na pupuntahan namin at sa bawat activity na gagawin namin. Sa bawat conversation na makikilahok kami, naway maging conscious kami na kayo ay nakakaring sa lahat ng sinasabi namin. Sa bawat desisyon na gagawin namin, naway matanong namin sa sarili namin kung ano ang gusto ninyong gawin sa situation na iyon. Ang renewed commitment namin ngayong araw ay magtrabaho hindi lamang para sa earthly rewards na makukuha namin, kundi para sa eternal rewards na nakastore sa heaven. Ang Colossians 3:23-24 ay nagtuturo na anumang gawa ninyo, gawin ninyo ng buong puso tulad ng ginagawa para sa Panginoon at hindi para sa mga tao. Yamang alam ninyo na mula sa Panginoon ay tumanggap kayo ng reward, ng inheritance. Si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. Kaya ang bawat task na gagawin namin ngayong araw, gawin namin na parang ginagawa namin para sa inyo personally. Hinahangad din namin na ma-renew ang aming commitment na maging instruments ng peace sa mundo na puno ng conflicts. Sa family namin, sa workplace namin, sa community namin, at sa social media namin, hinahangad namin na maging peacemakers at hindi troublemakers. Kung may mga misunderstanding na mangyayari, hinahangad namin na maging una kaming mag-apologize kapag may fault kami, at maging una kaming mag-forgive kapag may nagkamali sa amin. Ang Matthew 5:9 ay nagsasabing, mapalad ang mga nagsikapayapa sapagkat sila ay tatawagin na mga anak ng Diyos. Sa pag-i-end ng aming prayer ngayong umaga, hinahangad namin na magbigay kayo ng special blessing sa lahat ng mga nakikinig sa prayer na ito.
Marami sa kanila ay may specific na requests sa mga puso nila na hindi pa nila nasasabi sa inyo out loud. Pero alam ninyong mga requests na yon dahil nakikita ninyo ang lahat ng nasa kanilang isip at puso. Hinahangad namin na mag-move ang Espiritu Santo sa bawat home o lugar na pinapakinggan ang prayer na ito at gawing personal ang experience nila sa inyo. Para sa mga may financial struggles na nakikinig, hinahangad namin ang breakthrough na matagal na nilang hinihintay. Para sa mga may health problems, hinahangad namin ang healing na nagre-restore sa kanilang physical condition at nagre-renew ng kanilang strength. Para sa mga may relationship problems, hinahangad namin ang restoration na mag-heal sa mga sugat at mag-rebuild ng trust. Para sa mga nag-struggle sa spiritual life nila, hinahangad namin ang fresh encounter sa inyo na mag-rekindle ng passion nila para sa inyo. Ngayong malapit na naming tapusin ang prayer na ito, final blessing na ibibigay namin sa lahat ng nakikinig. Naway pagpalain kayo ng Panginoon at naway ingatan kayo niya. Naway pakinangin kayo ng Panginoon ng kanyang mukha at naway mahabag sa inyo. Naway itaas ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at naway bigyan kayo ng kapayapaan. Ang blessing na ito mula sa Numbers 6:24-26 ay naway maging totoo sa bawat isa sa inyong mga buhay, hindi lamang ngayong araw, kundi sa lahat ng mga araw ng inyong buhay. Bago kami mag-end, gusto kong i-encourage ang lahat ng nakikinig na mag-comment sa baba at i-share kung paano kayo na-bless ng prayer na ito. Ang inyong mga testimony ay nagiging source of encouragement hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng mga kapwa ninyo listeners na nakakabasa ng comments. Kung first time ninyo pang napapanood ang channel na ito, i-encourage ko kayo na mag-subscribe upang ma-notify kayo sa mga susunod na morning prayers at iba pang encouraging content na i-upload namin. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa ministry na ito sa pamamagitan ng inyong prayers, comments, likes, shares at financial support. Alam ko na ginagamit ng Panginoon ang bawat isa sa inyo upang mas maraming tao ang mabless sa pamamagitan ng mga content na ginagawa namin. Naway patuloy ninyong ma-share ang mga videos na ito sa inyong mga family members, friends, at sa lahat ng mga taong nangangailangan ng encouragement at spiritual uplifting. Ang Panginoong Hesukristo ay mag-bless sa inyong lahat at naway makasama ninyo siya sa lahat ng mga gagawin ninyo ngayong araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.